pinag-usapan natin dito, green ang panawagan because of Inday Sara Duterte. Yung pong taga-Tondo, yung solid po na DDS, na nagpa-print po ng t-shirt, na mukhang kinu-question pa nung vlogger, Di naman siguro tayo mga tanga. Nananawagan tayo dito ng kulay green, tapos pagpunta mo dun, puti ka. Sige nga. Hindi ko po pinagawa. Ipinadaan lang po sa atin. Ipinadaan lang po sa atin, pati po yung tarpaulin. Wala ho silang kaalam-alam. Nag-commute lang po ako, bit-bit ko po yung tarpaulin. Pumupunta yung mga DDS doon, tingnan mo Pumupunta yung mga DDS doon. Naka-green lahat. Alam mo, tarantado eh. Yung puti niyang damit, pinamimigay sa mga naka-green. Di ba tanga siya? Pick up na lang po sa atin, pinagtulungan po namin ni Dansky at ng mga kasamahan po natin na mga bantag supporters, na solid bantag supporters. Anong reason niya? Bakit niya tinatapalan niya lahat ang kulay green na damit? Sige. Pati ba naman yung binigay ng sponsor ko, questionin pa? Itong vlogger na to, inggit yan boy. Okay, Bisdak. Sabihin ko sa'yo, Bisdak, Brad, hindi ganyan. Yan na hindi ko ginawa yan, hindi ko pinagawa yan. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So, natunghayan nyo na yung aking introduction. Maiksi lang yung introduction ko. Ito po ay patungkol sa dalawang DDS, Duterte diehard supporter, na nagkakaroon ng iringan tungkol sa kulay. Itong isa, bakit daw nagputi? Ang dahilan naman ng isa, bakit daw yun may nag-sponsor naman. Yun ang dahilan ng isa. So, matutunghayan po natin ng parehong kanilang kwento patungkol dito at kayo na ang humusga. So, ako magbibigay rin ako ng konti-konti komento. Kasi nangyayari dahil lang sa kulay, sila. Dahil lang sa hindi pinag-usapan. Sana, ang sa akin lang, mamaya na ako magkokomento, guys. Sige. Ituloy po natin. Ito na po ang isang dahilan ng isang vlogger na nakita ko rin to dun sa pinaka-protestan nila o rally nila o support nila sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung time na yon. Nung December 15, naroon po ako guys. Nakita ko itong mga taon to. Yung isa nga din sa vlogger na to na-interview ko ang pangalan ni si Brother Travelers. Ito si Bistak to. So, tunghayan po natin kung ano yung sinasabi ni Sir Bistak. Ito na po. At mamaya, susunod ko yung kay si Travelers, si Brother Travelers. Ito po. Wala kaming pakialam kung sino mga sponsor ninyo. Sinasabi ko lang yung totoo. Dahil kaming mga DDS. Hindi po kayo DDS maniwala. Maniwala kayo sa akin, hindi kayo DDS kung hindi kayo sumusunod sa color coding natin. Mahalaga po yan sa amin. Binavalue po namin yan. Ang tawag doon pagkakaisa. Yun po. O may nag-comment dito, green ba si Pera Arde? Alam mo, strawberry, ang pinag-uusapan natin dito, green ang panawagan because of Inday Sara Duterte. Sana maano yung mo, utak mo. Okay, sige. Ano natin, komento ako po, medyo magkokomento ako. Hindi naman ako sa nakikialam, pero naroon po kasi ko eh. So, tinanong ko sila kung para saan tong itong rally na to. Ang sabi sa akin ng isang na-interview ko ay para ito sa suporta kay Tatay Digong. So, malinaw po yun. Si Tatay Digong po sinusuportahan. Ito naman palang kausap niya ito, si Bistak, na
nakiusap siya na i-green na natin para suporta na rin kay Inday Sara. So, DDS, sabi niya DDS po siya. So, hindi pa ako nakikialam dyan. Ako po ay nagkokomento lang kung ano yung kanilang mga bangayan dito sa kulay. Kulay puti ba o berde, puti o berde. Kasi yung naisuot ko puti. Kasi yung nabungaran ko, kung mapapanood nyo yung video ko nun, nabungaran ko doon yung mga nakaputing t-shirt. Pero tinanong ko rin sila, akala ko ba green ang pinanawagan nyo, but puti yan. Ako naman wala akong green na t-shirt. So, parang ang kulay ng damit ko no, kulay brown. So, yun. At binigyan naman ako ng t-shirt yung puti. At sabi nga nila, ang sinulat nila doon ay suporta kay Eric Celis sa SMNI, kay Miss Lorraine Badoy, at kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kay Inday Sara na rin. Nakalagay doon. Ang problema lang dito, nagkakaroon sila ng yung color coding. So, ituloy po natin. Nakomentohan ko lang ng konti. So guys, narito tayo sa Quezon Circle. At sila po yung mga DDS na magrarally dito sa harap ng Quezon City Hall. At ipoprotesta nila. Sir, ano pa protesta natin? Hindi naman protesta, kundi support lang kay support. President Duterte dahil nga magpapile siya, magsasubmit siya ng counter affidavit niya ngayon. Okay. Doon sa demanda sa kanya ni Franz Castro. Yun lang okay. So, suporta lang to guys para dun sa pinapile ni Franz Castro. So, sinusuportahan nila si Tatay Digong at marami pa sila, naroon pa iba. Sabi nga lang, naka-green, so dito nakaputi naman. So yun guys. Maya, ano muna tayo? Mamaya baka may ma-interview tayo. Sa inyo, kung kayo, magkahiwalay po tayo ng prinsipyo, you are free, you are welcome to go out. Di ba sabi rin ni Tatay Digong, pag magkahiwalay po tayo ng prinsipyo, you are welcome to go out. Yun lang naman. Ang ano natin, ang gusto kong mangyari. Sabi yung kulay puti na damit, kasi babanggitin ko na lang kasi binanggit ni Hans dyan. Unang-una, nag-disclaimer ho ako. Anong disclaimer ko? Sabi ko, ito hindi po ito banat. Ito ay reminder sa ating mga Pilipino, sa ating mga Duterte diehard supporters, na pagdidiis ka, mahalaga po ang color coding, political color sa mga didiis. Mark my word. Pagdidiis ka. Ganun pala yan. Kaya ako nakikiusap pala, na sana kayo, napag-usapan naman na green tayo. Baka sa susunod, ay itama na ho natin. Kailangan sumunod yan tayo. Yan lang naman yung pakiusap, nag-disclaimer ako dun eh. Tama. Hindi ito banat sabi ko Ako ay marami kasing nagpupuna. Dahil ang panawagan natin ay green. Yun lang po yung ano ko. Yun lang po yung sinasabi ko sa inyo. Tama. Diba? Hindi naman tayo nagme-mention dito na puti. Green. Green ho. At hindi po ako banat. Dahil ang didiis po, tatak na po talaga sa atin yan. Yung kulay. Maniwala ho kayo. Malaking issue po talaga sa amin yan eh. Color coding, promise ho. Okay. Kayo, kung bago lang kayo sa pamilya ng mga Duterte diehard supporters, huwag po kayong masaktan. Nagre-real talk lang kami. Hindi kami nakakaktan. Wala kaming pakialam kung sino mga sponsor ninyo. Sinasabi ko lang yung totoo. Okay. Dahil kaming mga DDS, hindi po kayo DDS, maniwala. Maniwala kayo sa akin, hindi kayo DDS kung hindi kayo sumusunod sa color coding natin. Medyo comment lang ako. Mahalaga po yan sa amin. Comment lang ako ng konti. Ata na yan. So, yung nga sabi niya, kailangan sumunod kayo sa mga color coding. Yun ang sabi niya. So, okay naman kasi kailangan talaga may uniform color. Kung ano yung pinag-usapan, yun dapat na sundin. Diba? So,
Ako naman, nung mabalitaan ko yun, alam ko talaga, green ang isusuot. Pero that time, kasi galing ako ng heart center, tapos dumiretso ako dun eh. Dahil papacheck up ako sa doktor, wala pa yung doktor, so dumiretso muna ako sa Quezon Circle dahil ang alam ko, doon na meet up. At natunghayan ko yung announcement na yun sa SMNI. So, nung pagdating ko doon, ang dinatnan ko doon, mga nakaputi. Sa bungad kasi, yung alam niyo yung sa tunnel, pag-akit ko, puro nakaputi sila. Yung naka-green, hindi ko alam kung saan naroon. Kasi sila yung nabungaran eh. So, yun, wala naman akong green na t-shirt. Puti naman yung pinamimigay doon. At hindi ko naman alam kung ano yung puti o green. Ako nga, nagtataka nga rin eh. Ba't naging puti? Pero green ang green talaga yung nalaman ko doon sa announcement. So, ewan ko po, tuloy natin. Kaya nakapag-green ako. Ngayon, to si Bistak, Pilipinas, ay nauna kasi doon, ang nakita ko doon, si Brother Travelers, at na-interview ko pa nga siya eh. Tapos itong si Bistak Pilipinas, dumating siya, medyo siguro, nung dumating ako doon, nakita na si Brother Traveler, siguro after 30 minutes, saka siya dumating. Sabi nga, ayan, si Bistak TV. O tapos nagbibideo pa nga ako, gusto ko nga sanang interviewin siya no that time. Pero siyempre, hindi naman tayo, kumbaga, hindi ko naman kilala yung tao. Kaya, pero ito si Brother Travelers, na-interview ko kahit kapraso lang. Siguro mga 1 minute lang yon. Tinanong ko lang kung ano yung kanilang pinaglalaban dun sa rally na yon. Suporta nga raw kay Tatay Digong guys kasi nag-file sila ng meron sila yung final doon para dun sa kaso ng ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, medyo may komento lang po ako, sir. Pagka hindi sumunod sa color coding, hindi kami totoong DDS. Alam nyo, hindi man ako DDS, pero ako po bumoto. Bumoto ako kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016. At pumasyal pa dito sa lugar namin yan. Wala ngang mayor na nag-entertain dyan eh. Wala po. Dito sa Rizal. Wala po, pero alam nyo nangyari, napakalaki ng naging boto niya dito sa entire Rizal province. So, medyo nasaktan po ako ng konti doon, sir, na kung hindi ako susunod sa color coding, hindi ako totoong DDS. Hindi po. Ako, totoo siguro, hindi ako totoong DDS kasi ako, Maka-Duterte. Yun lang po sa akin. Maka-Duterte ko. Hindi siguro ako DDS na matatawag, pero Maka-Duterte ko at sinusuportahan ko ang ating Tatay Digong. Yun po ang katawagan kasi ng mga taga Davao City, Tatay Digong. So nakikitatay na rin ako. Yun po. Kaya medyo nasaktan lang po ako dun sa sinabi niyong pag hindi ako sumunod sa color coding, hindi ako totoong DDS. Totoo naman, hindi ako totoong DDS. Kasi po ako ay mapagmahal sa ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagmamahal po ako sa papaanong paraan. Sinusuportahan ko po ang kanyang mga batas niyang kanyang pinatutupad nung panahon niya. Ngayon, gidangan nga na lamang, medyo bitin yung 6 years kasi hinarangan pa ng pandemic 2 taon. So, wag po kayo magagalit, Sir Bistak. Excuse me. Hindi ko po kayo kaya lang biglang nantig yung damdamin ko nung sinabi yung pag hindi ka sumunod sa color coding, ikaw isang hindi ka DDS. O de sige, hindi na ako DDS, pero ako, taos puso akong naniniwala sa ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ituloy po natin. Pasensya na po na komentohan ko lang ng konti. Mamaya si Travelers Brother Travelers ang ating yun po. May nag-comment dito, green ba si Pierre Arde? Yan. Alam mo, Strawberry, ang pinag-uusapan natin dito, green ang panawagan because of Inday Sara Duterte. Mm-hmm. Sana maano yung utak mo. Because of Inday Sara, di ba sabi namin,
panawagan natin dito, suporta na rin kay Inday. Kaya nagkukulay green tayo. Wala kaming question dyan sa mga sponsor ninyo, putsa sa inyo na yan. Ang pinag-uusapan natin dito, pagkakaisa bilang isang Duterte Diehard supporters. Yun lang naman. Yes. Hindi naman siguro tayo mga tanga. Nananawagan tayo dito ng kulay green, tapos pagpunta mo doon, puti ka. Yan. Sige nga. Ano natin, komentohan natin ng konti. Kaya naman sa mga taga-Mindanao. Ayun, yun ang ano dun kumbaga, talaga stricto siya patungkol sa color coding. So, nung naroon si, ako, kasi may personal ako knowledge dito dahil naroon ako Naroon si Brother Travelers, siya yung una kong inabutan. Tapos dumating si, itong si Bisdak Pilipinas. So, nakita niya talaga, may mga nakaputi. May nakaputi talaga doon. So, yun ang yun ang nakita ko sa kanilang dalawa na alam ni Bistak na nakaputi kasi pagbungad doon from City Road, magta-tunnel ka pag akyat mo. Naroon na yung mga nakaputi. Tinanong ko rin kung saan yung mga naka-green. Ang mga naka-green doon nasa loob daw. Doon sa loob ng circle. Sila nakabungad. So, sa akin lang pong naroon na siya sana. Sana kinausap na niya. Sabi niya, Brother Travelers, bakit naman tayo may puting ganyan? Di ba? So, parang, pag yan, sa ating pinag-usapan, green ang usapan natin, tapos may puti dito. So, malamang, siguro nag-usap din yung dalawa. Hindi ko po alam kasi, kumbaga, naroon ako, nagbibideo din ako sa kanila Pero, hindi ko po alam kung nag-usap silang dalawa. Sana naman, nag-usap silang dalawa nung time na yon. Na pinuna niya dapat na, may color coding tayo. Ang mga DDS ay talagang naniniwala sa mga color coding. So, hindi ko alam kung ano nangyari at kung kinausapan niya o hindi ko po alam yon. Basta ang alam ko, alam niya na may mga nakaputi doon at pwede naman nilang pag-usapan yon. Pag-usapan doon, hindi po sana dito sa social media. Nakakasakit ng bangs. Mamaya panonorin natin si Brothers Travelers kung anong kanyang mga sinabi doon. Kasi ito miscommunication guys. Miscommunication to. Wala silang pag-uusap dito. Sinasabi nga nito si Bistak, nakiusap siya, na mag-green tayo para suporta na rin kay Vice Presidente Inday Sara. Which is, ang nangyayang ganap naman doon, patungkol sa ating butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung nag-file ng case Franz Castro. Sana, pinag-usapan na lang nila doon. Doon, dapat tinapos na nila, hindi na sila nagbabangayan sa social media. Kasi, sino matatalo dito? Si Tatay Digong din. Kasi makikita ng mga nakakapanood. Tingnan mo sila. Nag-aaway sila. So, yun nga. Sana wag na maulit to. Sana nag-usap na lang kayo doon. Nakita ko kayong parehas doon Nakita ko kayong parehas doon. At yung iba pang mga vloggers. Sana nag-usap na kayo doon. Ewan ko. Siguro may sariling paniniwala tong isa. Yung isa naman may nag-sponsor. Di umano. Hindi natin alam kung ano ang totoo nangyari. Pero sana hindi na sila umantong sa ganito. So ituloy po natin. Galing Mindanao pa. Yeah. Pagdating dito, naka-green sila. Galing Davao, pagdating dito, naka-green sila. Sige. Yung, yung Davao Group, kita mo si Jun Lord, kaganda-ganda ng green Galing pa Davao. Bakit sila? Nakakaintindi sila. Ako naintindihan ko rin yun. Sa amin, bilang Duterte green talaga alam ko. Kayo, bahala kayo. Kung hindi kayo naniniwala sa amin, pupunain kami namin kayo ng pupunain every time may event na hindi po kayo sumusunod sa pinag-uusapan. Hindi po kami magsasawa sa kupuna sa inyo. Pupunain namin yung kulay ninyo. Yan lang naman
Ito si Strawberry, sabi niya, buot ka daw sa mag-donate ng pera. Hindi po, ikaw Strawberry, hindi mo naintindihan. Sabi ko, wala akong pakialam dyan sa nag-sponsor. Dapat, yung pinag-uusapan ng mga Duterte diehard supporters, you need to stay. Tama. Ano ba naman yung makiusap ka sa sponsor? Ma'am, baka po pwede, i-green na lang natin, ma'am. Kasi yun ang pinag-uusapan namin, ma'am. Kasi didiis kami, ma'am, eh. Baka po pwede, ma'am. Baka lang. Di ba? Masama ba makiusap? Masama ba makipagkaisa? Sige nga. Masama ba yun? Kasi binibiran nyo ako, eh. Binibiran ninyo ako. Sabi ko, disclaimer lang. Kasi, ito ano natin, komento natin. Ano bang ginawa? Tama rin to si Bistak Pilipinas. Kasi may usapan na talaga eh. Na green. Miski man ako, paulit-ulit ko sinasabi, ang pagkakaalam ko talaga, green ang isusuot. Namanghalang ako, pagpanik ko doon from City Hall, tawid na pag-akyat ng tunnel, maraming nakaputi doon. Nakita niyo yung video ko, tinigil ko, teka, marami na kasing tao noon. Tapos, ang mali ko lang, hinahanap ko yung naka-green. Sana nagpunta na ako doon sa loob ng circle at para makita ko kung sino yung mga naka-green. Kasi ako, tiwala ako sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At pwede rin sabihin yung ako yung maka-Duterte talaga. Ngayon, ako naman, hindi ako DDS. Kasi, hindi naman ako miyembro nila, pero maka-Duterte ako. Kung mapapansin nyo nga yung mga vlog ko eh. So, tama naman to si Bistak Pilipinas. Talagang, stick tayo doon sa pinag-usapan. So, ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi sila nag-usap nung time na yon? Kasi dumating siya nakita ko siya O kung nag-usap man sila, baka hindi sila nagkaintindihan. O nagparaya na lang to si Bistak Pilipinas. Doon sa nakita niyang pangyayaring yon. So may sasabihin pa siya dito Hindi ko alam, sabi niya nga, parang ang ginawa yata nitong si Brother Travelers, naka-green na, pinasuot pa raw ng puti. Ako naman, wala akong knowledge doon. Kasi hindi nga ako napunta doon sa looban ng mga naka-green. Hindi natin alam. Sila yung may alam nito. Sayang nga lamang, hindi ako nagpunta sa loob para makita yung mga naka-green. So, ituloy po natin. Ang gago na yan. Yung amo nyo? Strawberry? Yung amo mo? Ano bang ginawa niya? Makatarungan ba yung ginawa niya? Strawberry? Pumupunta yung mga DDS doon. Tingnan mo Pumupunta yung mga DDS doon. Naka-green lahat. Alam mo, tarantado Yung puti niyang damit, pinamimigay sa mga naka-green. Miscommunication. Di ba tanga siya? Hindi nagkaintindihan. Sige nga. Di ba tanga siya? Pumupunta yung mga DDS naka-green. Nilabas niya yung kulay puti, pinapasuot niya. Yun lang. Anong klaseng tao siya? Sige nga. Yun, hindi ko paliwanag nakita. mo. Paano mo ipaliwanag yan? Ginawa ng amo mo. Sige. Paliwanag mo. Anong purpose niya dun? Yung mga naka-green na damit, total, binabanatan naman niya ako. Araw-araw ako binabanatan. Sige, all out ko yung banat sa kanya. Yung mga naka-green na damit, tangina, nakakahiya naman sa sponsor, Yung mga naka-green na damit, pinagbibihis, pinagtatapalan ng kulay puti na damit. Sige. Sinong kupal? Sinong ipal? Sinong bugo? Paano mo ipaliwanag dyan? Makatarungan ba yan? Sa ginagawa niya? Sige nga. Paliwanag niyo. Pinagpadublihan yung kulay green na damit. For what? Anong reason niya? Yun na, mali. Anong reason? Mali yun. Bigyan niyo ako ng rason dyan. Mali yun. Bigyan niyo ako ng rason. Sige nga. Kung totoo yun. Kasi hindi ko nakita. Anong reason niya? Wala ko Bakit niya tinatapalan niya lahat ang kulay green na damit? Sige. Bakit yung mga kulay green na damit, tinatapalan niya lahat? Ito, damit
Kapala nyo, lahat nagsuot ng damit na kulay puti. Ako hindi naman issue sa akin ang kulay talaga. Pinaliwanag ko lang sa kanila na sana ho tayo sa susunod, magkaisa tayo. Yung panahon... medyo sumala doon si Bistak TV. Kasi yung unang sinabi niya, yung color coding, napaka-importante sa mga DDS. At hindi ka totoong DDS pagka hindi ka sumunod sa usapan. Kasi yun ang trademark nga di umano nila eh. Tapos biglang narinig ko to. Eto guys, hindi ko pa napanood to ha. Piniplay ko lang to at nagko-komento ako. Medyo sala sir, pasensya na. Medyo sala yung statement. Sandali lang po, baka meron pang iba. Pagka natin yun na yun, no? Yun ang i-strict natin. Pero ho, bakit ginawa ho ninyong issue? Ako ay suggestion lang yun eh. Sinasabi pa ninyo naninira ako. Naninira? O ito ngayon, harap-harapan, sinasabi ko sa inyo. Bakit ginawa niya yon sa maraming tao? Sa mga DDS na kulay green, tinatakpan niya ng kulay puti. Nga lang Na in the first place, noon pa, umpisa pa lang, nanawagan na ho tayo ng kulay green. Sige. Tama, alam ko yung green. Sige nga. What is the reason? Maring napahiya na din sa nag-sponsor. Pinaliwanag yan yung live, yung puti. Sabi ko, okay lang ito nakaputi. Nakaano naman eh. Meron namang naka-print sa likod. Bakit yung print sa likod? Bakit hindi yung print sa harap? Sige nga. Kinahiya ba niya si Digong? Kayo kasi, hindi kasi kayo didiis. Hindi kayo talaga didiis. Ako, hindi ako DDS. Pero, binibira ninyo baka ako Duterte ko. Hindi na nga ako bumibira sa inyo. Inaaraw-araw nyo na ako. Traidor ka tula. Pag ganun-ganun ka sa akin, binibira mo ako after rally, tarantado ka pala eh. Dapat sa'yo, inaalisan ka ng subscribers mo. Butag, sinashout out lang kita dito, tol. So, ayan guys. Para magkaroon ka ng subscribers. Puntahan naman natin yung kabilang parte. Ako, kasi, binabanatan mo ako? May katwiran to si Bistak Pilipinas. Kasi, yun nga ang usapan. Green. Miski man ako magpapatunay niyan. Green talaga yung alam ko. Kaya lang, gusto ko mag-green noong panahon na yun. Wala akong green. Kasi papunta ako ng hospital noon, Philippine Heart Center eh. So, pagdating ko doon, nga baka sakaling magkaroon ng, kahit na hindi naman ako mag-t-shirt ng green eh. Basta ang support ako doon sa ginaganap na rallying yun, naroon ako. At nakikipsimpatya sa naging pagkilos nila doon sa Quezon City Hall para suportahan ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala akong pakialam sa kulay. Kasi gusto ko rin mag-green. Wala naman ako green na t-shirt. So, most probably, baka may mamigay doon pero hindi ko na inaasahan yun. Nagkataon namang nabungaran sila kasi sila yung nasa bungad eh. Kung ikaw yung hindi talaga totoong DDS at ikaw yung nakikisimpatya lang at ikay Maka-Duterte, yun po ang pwede kong tawagin sa sarili ko eh. Maka-Duterte ko dahil naniniwala ako sa kanyang mga ginawa nun at ako naman po kumbaga ang buhay ko nun ang buhay ng mamamayang tao particular sa akin na lang nakita ko na guminhawa ang buhay ng mamayang Pilipino. Nabawasan yung droga, nabawasan yung krimen sa ating lipunan at nabawasan yung mga korupsyon sa gobyerno. Totoo yan. Totoong nangyari yan simula nung 2016 hanggang 2022. Dangan nga lamang bigla nag-pandemic noong 2020, di ba? So 2 taon din nag-suffer yung ating bansa, pero hindi tumigil ang ating butihing kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong mga panahon na yon, noong pandemic. Kaliwat kanan ng ayuda dito, pero siguro hindi rin naiwasan may corruption, hindi natin alam.
Yun nga po. So, tunghayan na po natin yung kabilang dako. May katwiran talaga to si Bistak Pilipinas. Sa kanyang may usapan tayo, Brad. Green. Ako man, green, alam ko. Ang problema nga lang sa akin, nabungaran ko ito si Brother Travelers, na interview ko pa nga yun eh. Kaya pala ito, medyo nakita ko to, naka face mask, kumbaga, o meron siyang towel na nakalagay sa mukha niya. Ayun. So, ito po, tumuloy na tayo dun sa kabilang side. Tingnan naman natin or pakinggan natin kung ano yung ang kanyang dahilan kung bakit nagkadalawa ng kulay. So, ito na po. Okay guys, narito tayo sa Quezon Circle at interview natin si Brother Travelers sa YouTube channel niya. So sir, tanong ko lang, ano tong grupo natin to? Actually, ito yung movement na binuo namin natin last December 4. Okay. Ang nagpasimula nito si Ka Eric Celis, nung nanawagan siya sa laban para sa bayan, ang tinawag nilang People's Movement. At sinuportahan natin nung last December 4, sorry. Then, konti lang ang dumating noon. Anyway, naging successful naman. Then, ito yung pagpapile ng counter affidavit ni Tatay Digong, okay, ng mga abogado. So, sa kabutihan palad, sumama na sina Ma'am Vivian, at which siya nakakuha ng permit, at I don't know kung baka dumating si Sir Gigi Paras, Sir Jay Sonsa. Ito, nagtitipon tayo ngayon dito, waiting tayo dun sa filing. Inipon muna dito para sabay-sabay tayong pupunta ron. Okay. Sa prosecutor's office mo, sir. So, ano mensahe niyo sir kay Tatay Digong? Well, stay strong. At kailangan ka pa ng bayan, tatay. Tuloy lang po ang laban at okay, mabuhay po kayo. At hindi lang po sa inyo, pati sa inyong anak, si Inday Sara Duterte. Okay. At ganoon din po naman kina Ka Eric at kay Dr. Lorraine at sa buong SMNI po. Mabuhay po kayo. Ayun. Yan si Brother Travelers na YouTube channel. Makikita nyo sa kanya yung mga iba't ibang kanyang mga YouTube videos patungkol dito sa ating minamahal na Tatay Digong. Okay. Sige. Thank you po, sir. Nasa po. Problema. Ito sila. At ito yung ating mga kasamahan dito na patuloy na sumusuporta kay Tatay Digong. Ay, BJ, sir. Sunod, nais ko kong pasalamatan yung pong nagbigay po ng tarpaulin noong pong nagdaan pong December 15, yung pong nagbigay po ng tarpaulin na dami, hindi ang dami po ng tarpaulin na binigay. Nais ko pong pasalamatan yan, ma'am, sir, na nandito po sa Pampanga. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa mahal po nating Inday Sara Duterte. Maraming salamat din po sa inyong pagsuporta kina Ka Eric, Dr. Lorraine at sa SMNI. Shoutout Arturo Yun po kasi yung print na nakalagay doon sa t-shirt na puti. Bago to nais ko rin mong pasalamatan yung pong taga-Tondo. Yung solid po na DDS na nagpa-print po ng t-shirt na mukhang kinu-question pa nung vlogger the vlogger yung white t-shirt. Binigay na nga ng sponsor, questionin pa. Kapal ng pagmumukha mo mang question diyan. Gusto niyo pangalanan ko? Gusto niyo pangalanan ko yung nangong-question diyan sa eto ho, ibinigay po ito, hindi ko po pinagawa. Ipinadaan lang po sa atin. Ipinadaan lang po sa atin, pati po yung tarpaulin.
Wala ho silang kaalam-alam. Nag-commute lang po ako, bit-bit ko po yung tarpaulin. Yung nagbigay po ng tarpaulin, pinapasalamatan ko po lahat yan. Binit-bit ko po yan, pinasan ko dito sa balikat ko, hanggang makapunta ng hotel, kaya lupay-pay ho ako kung makita ho ninyo. Kawawa naman. Di ba? Kaya ho, doon po sa nagbigay po ng tarpaulin para magamit po natin sa last December 15, maraming salamat po. Yun, naroon ako. Gusto nyo ho bang pangalanan ho natin? At maraming salamat din po doon po kay nanay at sa kanyang anak na nagbigay po at nagpagawa po sila ng t-shirt na pinamigay po na white t-shirt. Yeah, meron yung ako po, nun. pinapick up na lang po sa atin, pinagtulungan po namin ni Dansky at ng mga kasamahan po natin na mga Bantag supporters, na solid Bantag supporters, pati ba naman yung binigay ng sponsor ko, questionin pa. Itong vlogger na to, inggit yan, boy. Komento natin. Inggitan na yan. Komento natin. Okay, Bisdak. Ay, si Bistak daw. So, ayun nga, kinwestiyon, hindi naman ako kumakampi, Sir Brother Travelers, kukomentohan ko lang ng konti. Kasi nga, miski man ako, ay ang narinig ko talaga green t-shirt. Mag-green t-shirt po tayo. So, yun nabalitaan ko na sa SMNI ko rin nabalitaan yun. Tapos, dumating ako doon, kayo nabungaran ko noon. Puti ang t-shirt. Tapos, talaga, tinanong ko, sabi ko, akala ko po ba, green na t-shirt? Tinanong ko yun doon. Maraming nakarinig noon, tinanong ko yun doon. Wala naman sumagot na, kumbaga, meron palang naka-green. Itinuro lang sa akin, meron mga naka-green doon sa looban, sa Quezon Circle mismo, parang doon sa Oval. So, gusto ko sana pumunta doon. Kaya lang, narito na ako sa bungad Pupunta pa ako, mapapagod pa ako. Alam niyo naman ang lolo nyo, may sakit sa puso Kaya nga ako dumaan lang doon, galing ako ng Philippine Heart Center. So, yun nga, gaya nga ng sabi ko, siya yung una kong nakita doon sa grupong yon nung magpunta ako sa Quezon Circle. Sila yung nabungaran ko noon. Nakita ko siya, ito si Brother Travelers, na-interview ko pa nga ito Ang problema nga lang doon, nung dumating si Bistak ba o Bisdak? Hindi ko marang hindi sila nag-usap. O maaaring nag-usap, siguro sinabi lang, bakit may puting t-shirt? Siguro nagpaliwanag din. Hindi ko alam, guys. Kasi, dinadaan kasi nila dito sa social media, pwede naman sila mag-usap ang mangyayari dito, pagtatawanan tayo ng iba. Pagtatawanan tayo, halimbawa, mga dilawan, mga pinklawan, at yung iba-ibang pang mga kulay. Kasi nangyayari ganun, wala tayong communication. Wala tayong, maaaring totoo nga, dapat talaga tayo sumunod sa green kasi yun ang panawagan. Tama si Bistak Pilipinas doon. Sa iyo naman parte, may nag-sponsor at naroon na rin at nakalagay nga doon, suporta kay Tatay Digong, kay Inday Sara, kay Eric Celis at saka kay Miss Lorraine Badoy at sa SM9. Nabasa ko yun sa t-shirt natin at meron ako nun kasi nabigyan mo nga ako nun. Yun ang inaano mo. Ngayon, hindi lang kayo nagkabigayan. Hindi lang kayo nagkaroon ng pagkakataong mag-giveaway sa isa't isa. Kasi naroon na yung sponsor. Naintindihan ko rin yun. Kasi may sponsor Alam ka naman tanggihan mo yun. Diba? Excuse me guys. Alam nga naman tanggihan mo yun. Miski man ako makakatanggap na, naiintindihan ko to si Brother Travelers. Na naroon na yung sponsor Pati nga tumawag nga di umano sa kanya at pinick up niya yung mga t-shirt at saka yung mga tarpaulin. Naiintindihan ko siya dun. Kasi meron na alam nga naman tumawag sa kanya, pick up tapos sasabihin niya na hindi pwede kasi green kami So, naiintindihan ko siya. Miski man ako lumagay sa lugar niya, at mayroong nag-sponsor na ganun, wala tayong
magagawa kundi tanggapin. Kakakahiya naman doon sa sinasabi niyang DDS, a diehard supporter ng ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di po ba? Sige ako tatanggapin ko yun. At ipamumudmud ko rin yun. Pero, i-advise ko muna doon sa nagsabi na green tayo. Kasi para suporta na rin sa ating Vice Presidente Inday Sara. Kasi ako kasi hindi ako tumitingin sa kulay. Kagaya nung green pala ang ating Inday Sara. Pero ako hindi po ako Inday Sara, ako po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi hindi niyo naman ako masisisi kung hindi ako makisimpatya kay Inday Sara kasi meron ako sariling damdamin na nakita nyo naman nakaraan. Hindi ko na po itatapik dito. So, miscommunication lang to. Miscommunication na napakalaking miscommunication. May mga cellphone naman silang dalawa, ba't di sila magtawagan? Dapat ininformahan ito, yung isa, ituloy po natin para malubos natin maintindihan kung ano itong damdamin nyo. nyo. Brad, hindi ganyan. Yan na hindi ko ginawa yan, hindi ko pinagawa yan. Pinagawa yan, Bistak. Makinig ka mabuti. Ako papangalanan ko. Yan, sponsor yan, kapatid. Nagulat ako, 13 tumawag sa akin, 14 pinapakuha. Galing yan, kapatid, sa isang sponsor na solid, talagang solid na Tatay Digong. Nagpagawa po ng 300 t-shirt. Uulitin ko, ako hanga pa naman ako sa'yo, hindi ko alam ganyan ka mag-isip. Bakit daw puti ang t-shirt? Tanungin mo yung nagpagawa, wag ako. Dapat green daw. Nagbigay na nga yung tao, kinu-question mo pa. Anong klaseng utak meron ka? Ako, hindi ko, diba? I would like to mention the name. Hindi ako kamukha ng ibang vlogger na hindi yun niya kayang pangalanan. Dito ho, papangalanan ko. Kaya nga, yun hong t-shirt na white t-shirt na pinamigay po natin doon, hindi po ako ang nagpaprinta noon. Naging katuwang lang po natin at naging chat mga kababayan, ang Brothers Travelers sa mga tarpaulin at saka mga t-shirt na binigay ng sponsor. Pati ba naman yung gagawan mo ng isyong kupal ka? Diba? Kita nyo, ako prangkahan ako yan ang sinasabi ko. Kayong dalawang lugaw, makinig kayo. Bago tayo mag-umpisa sa ating topic, makinig kayong dalawang lugaw. Lugaw to Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag ka kasi kayo nagpapadikta sa sponsor na nasa likod ninyo. Yung isa hindi alam paano, para siyang aso. O diba? Sunod ng sunod doon sa sponsor. Samantalang yung nag-i-sponsor sa kanya, minsan sa kanya isang buhay niya, nilait-lait naman siya, mga kababayan. Yung kanyang asawa, nasa ng prinsipyo mo? Ito ako prangkahan ako dito, kaya nga sinasabi ko, ang taong may prinsipyo, subukan mo kung siraan, kailanman hindi na kita pakikisamahan. Ayo ho, siniraan ho kayo, siniraan ho yung asawa ninyo, pakikisamahan nyo pa, alam yung maninira. Diba? O diba? Okay guys. Ngayon, tignan ho ninyo, ako prangkahan ako dito. Dito malalaman ninyo ang taong may prinsipyo. Dito malalaman ho natin, kamukha ng pag-uusapan ho natin, na itong si Labador na walang utak. Alright? Yung may taong vlogger yung vlogger na may prinsipyo at may paninindigan, once na siniraan ka ng isang tao, once na winasak ka ng isang tao, pinagkalat ka ng isang tao. Ayun po guys, so yun nga, medyo mabigat-bigat na yung paratangan nilang dalawa. At nadadamay pa yung iba.
So, ang komento ko lang po dito sa dalawang vlogger na to ay tigilan na natin yan. Tigilan na natin yan kasi alam nyo kung bakit. Alam nyo rin to eh. Ang natutuwa niyan yung iba. Yung kalaban ng ating kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At alam ko rin naman po yun. Kaya lang na dadala lang kayo ng inyong damdamin. Ang mga hindi ko masabi kung pride o prinsipyo yung mga nangyayari sa inyo, sa mga damdamin nyo. So, kasi maraming matutuwa. Maraming matutuwa talaga na mga hindi sang-ayon sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At even ang ating Tatay Digong, hindi po siya masisiyahan pagka mapapanood niya to. 100%, hindi po siya masisiyahan. Kasi pareho kayong supporter. Tapos nagbabangayan tayo ng ganyan. Dapat mag-usap na lang tayo. Mag-usap na lang tayo ng tahimik. Huwag na natin idaan sa social media para magsiraan na parehong DDS, yun tawag nyo sa inyo, mga solid DDS kayo. At ako naman hindi solid DDS, kundi ako ay nananalig at naniniwala sa kakanyahan ng ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi hindi naman ako miyembro nyo na DDS solid. Ako po ay nananalig at naniniwala sa kakanyahan ng ating kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun po. Yun po ang akin. Hindi naman po pwedeng angkinin ko yung sinasabi nyo, solid Duterte po kami. Pero ako, sa kalaman, lingid sa inyong kalaman, ako po ay bumoto sa ating noong 2016, ako po ay bumoto na solido sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016, ng May of 2016. Pero hindi ako DDS solid. Ako po ay nananalig lang sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At naniniwala ako sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Yun po. Pero hindi po ako solid DDS. Kasi mahirap sabing solid DDS ako. Hindi na po kailangan yun. Basta ako'y naniniwala sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang kanyang mga naginawa niya noong mga nakaraang panahon ay nakatulong sa ating bansang Pilipinas. So pag mapapanood to ng ating buting dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi rin po siya sasangayon. Pag-usapan nyo, mag-usap kayo. Mag-usap kayo para hindi na dadating sa puntong ganito nagbabangayan kayo sa social media. And at the end, magpapatawaran din kayo. Ano yun? Para sa inyo? For the views? Sorry po Sorry po sa term ko. Hindi na po kailangan, no? Kasi masisira lang po tayo sa ibang tao na, tingnan mo yung dalawa. Parehong DDS nagbabangayan sa social media. Maling-mali po. Sana po, huwag na maulit. At alam ko, magkakasundo rin kayo. Kaya lang, eto, nabahira na yung inyong paninindigan sa bawat isa. Na imbis na mag-usap kayo sa bawat isa, nang walang nakakaalam na iba, yung inyong mga hinaing sa bawat isa, patungkol dyan sa kulay-kulay ng t-shirt na yan, maraming natutuwang mga kalaban ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya po, tigilan na natin yan. Ang itapik natin, yung isa ikabubuti ng ating iniidolong at pinaniniwalaang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, yun lang po guys. Maraming salamat po. Hindi ako sana nakikialam din sa dalawa, pero ako po naniniwala sa dating Pangulo. Tapos, may makikita akong ganito kahit sino naman. Kahit sino naman na medyo masasaktan din sa nangyayari dito sa dalawang magigiting na ating vloggers. Masasaktan din kami. Kasi hindi dapat tayo nag-aaway-aaway na ganyan. Dapat tayo nagmamahala, nagkakaisa. Hindi pagkakaisa yan, pag kayo nag-aaway sa social media, may mga telepono naman tayo, mag-uusap tayo.
Bakit naman ganito ginawa mo? Alam mo naman green tayo. Tapos ikaw naman, yung isa, kasi may nag-sponsor nga tatanggihan ko ba to? May mga tarpaulin pa, tatanggihan ba ko ba to? So, dapat nagkausap na lang kayo. Hindi ko kasi kayo nakita nag-usap dun sa, nung tayo naroon sa Quezon Circle hanggang sa tayo magpunta dun sa Quezon City Hall sa tapat ng DOJ. Hindi ko kayo nakita nag-usap. At yun nga, eto, nung huling-huli, ang in-interview ng SMNI, itong si Brother Travelers. At hindi ko na nakita si Bisdak Pilipinas. So, yun po guys. So, sana naman po, wag na nating palalain tong problema to. Sana naman po, magkaisa na kayo. Charge na lang natin to sa experience. Charge to experience para sa susunod na pwede mangyari ulit mag-usap na lang. Mag-usap na lang at ilahad yung ating mga kanya-kanyang kuro-kuro para maghihiwalay ng maayos. Hindi na maghihiwalay na susuporta na maghihiwalay ng maayos na walang isyong mangyayari. So, sana naman po magkasundo na kayo. Hanggang dito na lamang po. Ito ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative, at sinasabing keep safe, God bless, and you have a great day. Maraming salamat po. See you on my next vlog. Malamang to pagka nakita ko yung mga vlog nila, malamang to nagkapatawaran na. Sige po guys, thank you.